Aftershocks are still being felt in several towns in Cebu following strong earthquake, and some residents have been reported sleeping outside their homes for fear of falling debris. Again, we have let's try again our News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon. Hi, Lord. I hope you can hear me now. Yes, perfect. Okay, better. So, andito ko ngayon sa bayan ng Medellin sa Cebu. Isa rito sa mga northern part of the province na grabing naapektuhan ng magnitude 6.9 earthquake. But the thing here is yung aftershock, no? Yung magnitude 5.1 kanina na earthquake, ito yung medyo alarming sa mga residente. Yung nakikita nyo ngayon dyan, yan yung simbahan sa May Daan Bantayan. Yan yung Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima na unang nasira noong Martes matapos nga yung matinding o malakas na pagyanig. Pero kaninang umaga, some parts of the church, no, yung harapang bahagi niyan, nagkaroon pa, no, ng additional damages. May mga bumagsak pa mula dyan sa harapan ng simbahan. Ang problem, nakikita nyo, may mga cracks, no, na malalaki pa dyan sa facade ng church. So ang pangamba ng mga namamahala ng simbahan, posible pang madagdagan yung yung mga damages, no, at mga mahuhulog na mga parts of the church dyan sa paligid. Ang daming tipak ng bato na nagkalat dyan. Hinarang na yan ngayon dahil nga may ilan daw ng mga tao nagpupunta dyan, kumukuha ng bato. Hindi ho pwede yun, ha? Bawal hong kumuha ng any part of the stones na nahulog at naguho dyan sa simbahan because i-restore ito ng NHCP, NCCA at saka ng National Museum of the Philippines. And so, hindi daw pwedeng gawing remembrance ang mga yan. Kaya naman off-limits sa mga tao ang bahagi na yan ng Daan Bantayan Church. Here in Medellin, maraming mga structures, particularly houses and government structures ang talaga napinsala ng malakas na lindol. Ang kwento sa amin ng mga residente o mga kapitbahay ng mga nasirang tirahan, habang nagkakaroon doon ng mga aftershocks, mas nadadagdagan yung mga damages din sa kanilang lugar. Currently, nagsasagawa ngayon ng pagbaba ng mga relief dito sa bayan ng Medellin kasi ang utos ngayon ng provincial government ng Cebu, i-dispatch lahat or i-dispose lahat at kumbaga ipamigay lahat ng mga natatanggap nila mga donations, tulong, kasi nga hindi nila nagustuhan yung mga nagmamakaawa na mga residente, lalo mga nasa kalsada, lalo't meron naman daw mga tulong, may mga relief packs, no? So gusto nilang i-dispose lahat itong mga items na ito. Ang problema, ang sinasabi kasi ng ilang mga LGU, hindi nila kasi mailabas kaagad dahil hindi pa daw kumpleto yung number of items para magkapare-pareho o yung uniformity ng mga items o pinamigay nga ng mga relief packs. Pero ang sabi ni Cebu Governor Pambaric IV, hindi na kailangan pang i-uniform, no, lahat. Basta meron, i-dispose kaysa daw masira at kaysa daw may ipon pa sa mga command center or operation center ng mga LGU. So tuloy-tuloy yung pagbaba at pag-alis din ito sa mga affected barangays dito sa bayan ng Medellin. Ang problema lang ngayon, Lord, bukod sa namamalagi kasi ang mga residente sa kalsada, sa mga open spaces, ngayon bumubuso ang malakas ulan, no? Kanina medyo malakas-lakas. Isa to sa medyo malaking concern dahil syempre mabasa ulit ang mga residente. Mon, I wanted to ask lang, no? Una, yung sistema nung pagpapamigay ng mga relief goods, okay naman ba yung system? Gaano katagal nag-iintay yung mga residente? And what happens dun sa mga residents na medyo malayo dyan sa area na yan? And to touch on what you said about yung sa ulan, ano, may enough tents naman ba ngayon na ipinapamigay na dyan? Well, number one, dun sa mga sistema, as much as possible, every day makakapag-release sila ng mga relief packs, no, sa mga barangays. Kasi nga doon ibababa lahat ng mga tulong galing nga sa local government at sa provincial government, maging sa mga individual or private donors, no. So daily, kung kaya maka 2 rounds, 3 rounds, tuloy-tuloy yung pamamahagi ng mga relief goods, no, sa mga apektadong residente. Hindi na daw kailangan pa sa mga magbibigay o magdodonate, sabi ni Cebu Governor Pambaric IV,
kahit daw dumiretso sa LGU, dumiretso sa barangay, wala naman daw problema. Ang kagandahan lang daw kasi na napapaalam ito sa mga LGU para at least well accounted kahit paano at mapasalamatan nila at maging transparent yung mga natanggap na tulong. So dito yung mga pag-ulan, may dumarating din ng mga donation ng mga tent. At yung mga ganitong klase na, yung mga ganitong klaseng tent, ito yung mas kailangan ngayon kasi nga yung mga modular tent, wala mababasa rin talaga doon yung mga residente. So may mga dumarating, like ito, galing sa Toledo City. No? So pinahiram muna nila. So may mga ganyang klaseng mga tents na rin na dumarating dito sa affected towns. Alright, kailangan ka na namin pakawalan. Maraming salamat sa ulat mo. At ingat kayo dyan ang ating News 5 correspondent, Mon Gualvez.